Good morning po, ma'am, and good morning din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Oo. Unang-una po, gaano po kaseryoso ang PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa sinasabi ninyo, nahahabulin niyo po itong mga nagpapakalat ng fake news. Ano pong magiging role niyo dito? Opo, ma'am, nagbigay po ng direktiba ang ating buhutihing Chief PNP, Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr. po, na habulin natin at kasuhan itong mga nagpapakalat ng mga fake news or misdeeds and malinformation regarding po sa energy-related na mga crisis po. So ang pinaka-role ng PNP Anti-Cybercrime Group dito ay magkakandak po tayo ng mga cyber patrolling sa lahat ng social media platforms, magkandak po tayo ng online monitoring and investigation din po. At tayo din po yung mag-a-apply dito ng mga cyber warrants if needed po para malaman po natin kung sino po yung mga taong nasa likod ng mga nagpo-post online at gumagamit ng mga accounts na ito po. Oo. Lieutenant, kung di ako nagkakamali, last week po yata inilabas itong utos na ito. Mga ilang araw na rin po yun. So, ang role ninyo, kayo ang magpupulis, kayo pong maglalabas ng warrant, kayo rin po ang magkakaso. So far, dun sa ilang araw since nung nilabas po ito ni PNP Chief, meron na po ba tayong mga na-police online na nakita talaga natin confirmed nagpapakalat ng mga maling impormasyon? At ano na po ang naging aksyon ng cybercrime sa kanila? Yes po, ma'am. Meron na po tayong mga na-monitor na pages and posts po. And sa ngayon po, ongoing pa yung ating investigation since nga po pag online, meron po tayong due process na tinatawag po para malaman din natin yung identity ng mga taong ito. And sa ngayon po, kumukuha pa tayo ng mga information regarding po dun sa mga ginagamit na accounts. And also, nag-request na rin po tayo ng preservation of data sa mismong platform and mag-a-apply po tayo ng cyber warrant sa court para i-implement po natin yun sa mga platforms na ito at para malaman po natin yung mga identity ng taong nagpakalat ng mga fake news na ito. Ang example po ng mga post na nakita po natin is yun po, meron pong nag-post doon na magla-lockdown tayo, worldwide na lockdown. So yun po, panawagan lang natin sa mga kababayan natin na wag talaga tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita natin post online. Oo. So, Lieutenant, ang binabantayan nyo, yung mga posts na may kinalaman sa pagpanik ng publiko. Pero other posts about misinformation and fake news, hindi na. Hindi nyo na masyadong tinututukan yon. Basta kung tungkol sa COVID, tungkol sa fuel supply, food disruption, yun po, doon kayo nakatutok. Actually, ma'am, lahat po ng mga posts online, minomonitor po natin yan. Hindi lang po yung fake news, especially po sa mga online scams, nagmamonitor din po tayo dyan. Lahat po na nakikita natin sa online na illegal online activities po ay minomonitor po natin. Ginagawan po natin yan ng report at pinapa-request din po natin for takedown po itong mga post na po na ito. Oo. So hindi po limitado lang po sa specific na topic but Oo. Basta may kinalaman sa marami fake po tayo news, minomonitor. scams. Oo. Yes po. Pero dito po mismo sa naging utos ni PNP Chief about the fake news na may kinalaman po sa energy lockdowns and COVID-19 and some other issues na kinakaharap po nating krisis ngayon, ilang Facebook pages po o iba pang online accounts ang minomonitor nyo na sa ngayon? Sa ngayon, ma'am, wala akong exact data. Though, ang nakikita ko po ay marami-rami na pong accounts ang minomonitor natin. And also po, ginagawa na din po ng ating mga cybercops ng summary of information po itong mga accounts na ito. At para po makapag-report ay may maitala tayong mga specific na violations po nila if ever po. Yun pong kinasuhan ni PCO Secretary Dave Gomez, isa din po ba yun sa minomonitor ninyo? Hindi lang po ako sure, ma'am, regarding po doon sa kinasuhan nila. Though pag dumaan po doon sa PNP Anti-Cybercrime Group, malamang po isa po yun sa naitala natin. Kasi po meron din pong instance na
hindi na po sila dumadaan sa ACG, Mm. direct filing na lang po sila. Oo, kasi yun nga yung problema dito, even if may utos po si PNP chief, kung hindi tayo masyadong aktibo at talagang hindi tayo tutok sa pagkakaso, paghahanap sa mga taong ito and make sure may mapapanagot, I don't think merong matututo eh. Kaya tinitignan talaga natin ano na yung mga Facebook pages na nakita ninyo na para sa inyo, ito red flag to, talagang paulit-ulit nagkakalat ng maling impormasyon. May mga ganun na po ba kayo? Yes, ma'am. Meron na po, ma'am, ito yung mga post na mali o mapagnilin lang tungkol po sa mga energy security or Oo. supply or pricing po. Yes Mga po. walang official na announcement from the government po or concerned government agency. Wala din pong confirmation yung mga post na ito sa mga legit providers or oil providers Yes po. po. So, At ma'am, yun nga kumakalat po. lang po ito. So, ang tanong po namin, ano-ano pong Facebook pages yan? Ilan na po sila? Sa ngayon po, ma'am, wala po akong exact data. Though, yes po, meron na po tayong mga minomonitor na mga accounts. And yung mga accounts na po na ito ay ongoing pa po yung ating investigation at hindi po natin mailantad pa yung mga pangalan nila. Kasi po, Okay. yun nga po, sa online, baka malamang i-deactivate nila. Mahihirapan na rin po tayo makakuha ng Oo, information doon. tama DJ naman. Kat. Oo. Lieutenant, gaano katagal ang Meta pag nag-report kayo sa kanila for them to deactivate the account? Ano naman po ba sila? Cooperative po ba sila dito? We are working closely naman po sa Meta, ma'am, regarding naman po dyan sa pag-take down ng post. Ito-check pa po yan ng kanilang team kung ito po ay nag-violate sa community standards. But since po meron po tayong pag-uusap dun sa Meta, nagagawa naman po nilang i-take down yung mga nire-request natin sa kanila. But when it comes to the filing of the case, since po sa cybercrime, medyo mahaba-haba po yung process since nga po kailangan pa po natin mag-apply ng cyber warrant sa court and then mag-implement pa po sa kanila. Kaya po kailangan, it took time talaga po para makuha natin yung mga information na ito. Oo, sabi niyo po cooperative naman si Meta sa pag-take down ng post lalo pa if it's confirmed na mali yung information. Ma'am, meron po ba kung may ugnayan na po kayo sa kanila, nakakausap niyo po ba sila kung pwedeng sila mismo magpuli sa sarili nilang platform? Hindi po ba nila po Ah, pwedeng gawin daw yon? Kasi matagal ng issue yan eh, na bakit sila mismo, hindi ba nila nakikita? I'm sure may fact checkers din sila, but hindi pa on their own sila ang mag-alis ng mga fake news na ito online. Sa ating pag-uusap, ma'am, ang kanila po kasing secure community standard is ang priority po nila is terrorism and doon po sa OSA XSAM. And with regard to other cases po, sinecheck din nila. But yan din pong isang nare-raise natin sa kanila na sana po may regulation din tayo dito sa government para i-regulate po itong mga social media platforms. Since una po, mula po silang mga opisina dito and pumupunta lang dito sila sa atin if ever na merong meeting, but they are considering na naman po yung ating mga sinasuggest sa kanila. And hopefully po sa mga susunod na mga meetings natin ay magawa na rin po ng paraan. Ganun po ba? Hindi sila kagaya ng ilang social media platforms. Walang opisina dito ang Meta, pero may representative po sila na nakakausap ninyo, na nakabase Yes, dito? ma'am. Yes po, ma'am. Meron naman po tayo nakakausap and pumupunta po dito sa atin. And with regard naman po dyan sa mga takedown ng mga post, nagre-respond naman po sila sa atin as long as nagre-report tayo sa kanila, binibigyan tayo ng ticket number and pina-follow up din po natin yan, yung mga post na po na yan. So, At the same oo. time po, nagkakandak din po tayo ng investigation po at para malaman din po natin yung mga kulanlan ng mga taong ito. Lieutenant, pag-report nyo ngayon sa kanila na fake news to, gaano katagal bago nila tinitake down? Nakadepende din po sa team nila, ma'am. May mga times na 1 to 2 days po na take down po yung mga post na po na ito po. Magandang umaga po, ma'am. Si Maricel po ito. Ma'am, meron kasing mga, for example, Facebook account ng mga kilalang personalities na obviously, sangkapan po sila para magpakalat ng mga fake news. Mga sikat po na personalidad ito. Bakit po kaya mahirap na mapatigil itong mga kilalang personalidad na maging kasangkapan pa na magpakalat ng mga peking balita? Opo, ma'am. Regarding naman po dyan, ma'am, meron din pong ginagamit lang sila para po mag-post and gumawa ng fake news. And meron din naman po na
ang mga accounts na ito ay ninanakaw lang sa kanila or inillegally access po para i-post yung mga fake news na ito. Ang panawagan po natin dyan, ma'am, and challenge din po sa atin, sa kapulisan po, ay sana po mag-report sila sa atin since kailangan po natin yung mga offended party or yung victim po na mag-file ng complaint sa atin para makapag-file din tayo ng case sa court po, ma'am. So yun po ang isang challenge po natin sa PNP Anti-Cybercrime Group po. Oo, yung iba, hindi naman po talaga natin maitatanggi na nagagamit lang yung kanilang mga pangalan. Pero yung iba, obvious din po na legitimate account nila yung mismong nagpo-post ng fake news at paulit-ulit po kasi yung pagpapakalat nila ng mga misinformation sa mga tao. Kahit na obviously, mali-mali rin naman for example yung mga pictures na pinapakita nila. Ito pong mga personalities na to, hindi pa po natin sila tukoy kahit po malinaw doon sa kanilang mga accounts na kasama po sila sa nagpapakalat ng peking balita? Yan nga po, ma'am, ang isang challenge po sa atin po. Since pwede po natin i-request na i-take down yung account, yung page, yung post, but kailangan po natin na isang tao or representative po coming from the offended party po na mag-report po sa atin at mag-file ng case po regarding that matter. So hindi po pwede na kumbaga, parang kumbaga sa mga agencies mo to proprio na kapag nakita na, ay fake to, kusa na nating i-down kahit wala pang complaints? Kaya po natin i-request for takedown, ma'am. Yung ibig kong sabihin po is yung pag-file natin po ng case, ma'am. Kailangan po natin ng complainant para makapag-file po tayo ng case sa kanila po regarding that matter. But pag pa-takedown naman po at ang investigation po, ang PNP Anti-Cybercrime Group po ang gumagawa po niyan, ma'am. Ganun. So, kailangan may magrereklamo muna bago masampahan ng kaso. Ma'am, do we have enough people sa cybersecurity to monitor etong social media accounts? Kasi napakadami na pong social media ngayon. Paano ninyo minomonitor yan? Yes po, ma'am. Meron naman po tayong mga personnel designated for the cyber patrolling and online monitoring. And even po yung mga local police natin, meron din po tayong mga cybercrime desk po dyan to answer and help po the clients po, yung mga victims natin regarding po sa mga cybercrimes. Kaya po tulong-tulong po ang buong kapulisan po regarding po dito sa laban natin sa cybercrimes. Ma'am, gaano po kadami yung in charge doon sa monitoring natin at gaano rin po karami yung social media na minomonitor natin? Sa ngayon po, ma'am, regarding sa social media na minomonitor po natin, iba-iba din po, ma'am. Though weekly po, nagsisend po kami o nagsasubmit po tayo ng ating report kung ilan po yung mga social media sites na minomonitor po natin. Opo. And also po, with regard naman po sa personnel po, iba-iba din po yung personnel na nakatoka po dyan since may everyday duty din po tayo sa pag-monitor online po. And may specific unit din po ang PNP Anti-Cybercrime Group po na yan po ang pinaka-priority sa kanilang tasking po. So sa kabuuan po, gaano po kadami yung inyong monitoring team? Monitoring personnel? Sa monitoring personnel po, ma'am, iba-iba din po yung dinedeploy natin sa buong Pilipinas po. Ang PNP Anti-Cybercrime Group po ay all in all 890 plus po. And depende po yan sa araw-araw po na pag-deploy ng ating administrasyon po kung ilan po yung tao ang itutokan nila for the monitoring po. 890 personnel, ito po ba ay sapat na para mabantayan lahat ng yan nationwide? Sa katunayan lang po, kulang po yung 890. But ang ginagawa po natin ay nagtulong-tulong din po tayo dito, and also po yung local police po natin ay tumutulong din po sa atin, and nagre-report din po sila sa atin regarding po dito sa mga cybercrimes or especially sa mga fake news po. And ito din po yung mga post na to ang nire-request po natin for takedown and investigation po. Okay, so once po na may nagreklamo na fake news yung pinost, ano po yung magiging kasunod na hakbang natin ulit?
Ang pinakaunang hakbang po natin yan ay i-check po muna natin, i-validate po muna natin kung ito po ay legit pa na post, kung meron po ba itong source, kung sino po yung source niya. And then kung makita po ng team natin na ito po talaga ay fake news and ang igagawin po natin dyan ay mag-request po tayo ng preservation of data and also po for takedown ng post po na yan po. Mm-mm. And kailan po natin masasabi na pwede silang masampahan ng kaso? Once po meron na pong pumupunta sa atin na mag-file po ng case dun po sa mismong fake news na po na yun. For example po, isang tao na ginamit po para pang-post and then yung person na po na yun na victim ay mag-complain po sa atin. Then that's the time po na makapag-file tayo ng case po. Ano pong kaso yung pwedeng isampa laban dito sa mga fake news peddlers? Regarding naman po sa case po na maaari nating isampa sa kanila, ito po ay yung Article 154 po of the Revised Penal Code. Ito po ay ang pagpapakalat po or pag-publish or causing po ng mga fake news online, and ang penalty po dito ay ranging po 40,000 to 200,000. But pag ginawa po ito online, ito po ay 1 degree higher po yung penalty po niya. So magiging double po yung penalty po. Bayad, wala pong kulong? Meron po ma'am, it's 1 day to 6 months po, and 1 degree higher din po magiging penalty po dyan. Depende din po dyan sa appreciation ng court po kung regarding po sa kanyang imprisonment po. Okay, ma'am, sa lahat po ng social media platforms natin dito sa Pilipinas, ano po yung nakikita ninyo na kumbaga pinakagamit na gamit sa pagpapakalat ng fake news? Sa nakikita po natin, ma'am, kadalasan po ang Facebook po ang ginagamit po sa pag-post, and Hello? Facebook po ang ginagamit po na account po sa pag-post ng mga fake news po na ito. Okay, pero nabanggit nyo nga po kanina kay Cha, kung walang nakabase dito, so ano na po yung magiging next move natin? Yun po, ang ginagawa po ng PNP Anti-Cybercrime Group is, nagre-request po tayo ng preservation of data sa kanila. And also po, nire-request natin for takedown ito. And nag-a-apply po tayo sa court ng cyber warrant para implement sa kanila nang sa gayon malaman natin yung identity ng mga taong gumamit ng account. And nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga government agencies po para makapagbigay din tayo ng heads up dun sa mga social media platforms na sana makagkaroon tayo ng regulation po kung paano nila i-regulate. Since meron po silang mga users dito sa Philippines, sana po ay makapagbigay tayo ng regulation sa kanila sa social media platforms para mas strictuhan natin po yung measures na ginagamit online po. Ma'am, paano po kapag yung mismong mga government officials ang gumagamit nitong mga plataforma para ang hirap kasi pong i-identify kung propaganda yung mga ipinapakalat, for example, dun sa social media accounts, sa mga social media platforms. Sometimes kasi yung mga propaganda na pinapakalat nila kahalintulad na sa fake news para manira din ng ibang tao. So paano kapag gano'n na mga government officials ang involved? Team pa rin po ma'am ang ginagawa natin. Iniimbestigahan po natin yan, tinitignan po natin, binavalidate po natin yung post po nila. And also po, same pa din, nire-request po natin for takedown yan and preservation of data po para sa further investigation po at makuha din natin yung identity po ng gumawa ng account nila since may mga instances din po na ginagamit lang din po ulit yung kanilang mga pangalan and iba naman po palang nakaregister doon po sa Meta po. Pero ma'am, sorry can you just walk us through kung halimbawa ako, magsusumbong ako sa inyo na may nakita akong fake news na nakapost dito sa social media platform, ano po yung kailangan kong gawin? Ang pinakaunang gawin nyo lang po ma'am is screenshot po yung mismong post po and i-save nyo po yung account kasi kailangan po natin yung URL ng account na yon or yung profile po, and then pwede po kayong pumunta sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa local police po na pinakamalapit po sa inyo para po isumbong ito at magawan po natin agad ng action po.
So, kailangan po personal na magsumbong doon sa PNP? Yes po ma'am, kasi meron din pong instances na ginagamit din po ang kapulisan at ang PNP Anti-Cybercrime Group po sa panlilinlang and panloloko po. So kaya hindi po tayo tumatanggap ng online na mga report po since po iniiwasan din po natin na ma-victimize po yung mga biktima po. Pero So, kung may kakilala naman po kayo na kapulisan po, pwede niyo naman po i-send yun, yung mga accounts na ito at para masubmit po nila sa atin at magawa natin ang agarang action. so pwede po kaming pumunta sa kahit na anong estasyon ng pulis tapos sasabihin lang namin dun sa Cybercrime Division, ganun po ba? Yes po ma'am, sa local police po, meron po tayong Ah. cybercrime desk na tinatawag po. Pwede po tayong lumapit doon at i-report yung mga post po na ito. And alam na po ng mga investigators po natin kung ano po ang dapat gawin. Oh. Lieutenant, dagdagan ko lang yung natanong ni Maricel kanina kasi sabi niya nga, kung may makitang fake news, screenshot, tapos pupunta po doon sa inyong opisina sa cybercrime or sa local police nila para sabihin na fake news ito, kung yung fake news tungkol sa kanya siguro at pinapakalat sa sarili. Pero kung yung about sa energy lockdown, COVID-19, dapat pupunta pa po sa cybercrime office or sa local police. Hindi po ba pwedeng isesend sa mga social media accounts ng PNP Cybercrime yon para mas maging madali doon sa mga gusto ring tumulong na magsumbong sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Ma'am, regarding po dyan, nabanggit ko po kanina, iniiwasan din po natin kasi gamitin ang PNP Anti-Cybercrime Group sa panloloko po. And nangyari na po yan dati. Kaya po, ini-close po natin yung ating messenger account po. And ang ginagawa na lang po natin sa PNP Anti-Cybercrime Group, pag may nagre-report po ay personally po na pupunta po sa PNP ACG. And kaya po ina-advise din po natin kung may malapit po na police station, pwede din po silang mag-report doon. Since marami na din pong gumagamit ng pangalan ng PNP Anti-Cybercrime Group, at yun po yung iniiwasan din natin, ma'am, na baka sa iba po nila ma-send yung mga reports po Oo, nila. gets po namin yun. So right now, naka-deactivate na yung cybercrime Facebook page ng PNP? No, ma'am. Yung messenger account lang Messenger po ang account nyo na-deactivate lang. po. That Okay. was 2023 po na-deactivate na po yung messenger account po Oo. ng PNP Anti-Cybercrime Group. Oo. Pero yung Facebook account po, ma'am, ay very Oo. active po. Lieutenant, we understand kung may mga ganong issue or instance na nagagamit nga po ang cybercrime group or police para makapang-scam or para makapangloko. Pero sana mapag-usapan niyo po dyan mismo kung paano rin makakatulong ang publiko na nakakakita ng fake news online kung saan talaga pwede magsumbong nang hindi na kailangan pong pumunta pa sa opisina. Kasi kung merong mga kami lang ni Maricel, marami naman kami nakikita online, gusto namin sa inyo magsumbong, baka pwede po kayong mag-release whether ng Viber hotline or whatever it is, platform, email, kung saan pwede magsumbong ang tao nang hindi sila mahahassle at pupunta pa po sa opisina para lang po kayo na ang magko-confirm kung yun na isumbong sa inyo, yung confirmation naman will be under your group na. Pero yung mga sumbong, baka pwedeng meron talaga kayong isang hotline or isang platform na pwede tumanggap para po mas maging madali sa iba na ang hangarin lang naman ay matulungan din ang cybercrime na masawata po itong mga nagpapakalat ng fake news. Sana po mapag-usapan yon. Ma'am, meron na po ba in the past? Makat Opo. na lang po kita. Opo, sige Regarding po. po sa social media account, wala po tayong social media account na tumatanggap po ng mga reports. Pero po, when it comes to messaging app, meron po tayong mga hotlines. Ito po yung Viber account and makikita po natin yan sa PNP Anti-Cybercrime Group na Facebook page po. Andyan po yung ating mga hotlines. Pwede nyo din naman po isend po dyan yung kung meron naman po kayong gustong i-report. But when it comes to social media account po, wala po. Ayun, So, at least hotline mas po, malinaw. meron po. Ayun, mas malinaw, Lieutenant. Anong hotline at saan po pwede magsumbong yung mga nakakakita ng fake news online? Babanggitin ko na po, ito po, Smart 0968-8674-302. Sa Globe naman po, 0967-1360-322. Sa Dito naman po,
889. Lahat ng po yan ay makikita po sa PNP Anti-Cybercrime Group Facebook page po, ma'am. Okay, so ulitin lang po namin para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin ngayon. For Smart, it's tama po ba ito, ma'am? 0968-867-4302, and then for Globe 0967-136-0322, and for Dito 0992-989-3889. Sa mga nakikinig sa atin at nanonood dyan po kayo pwedeng magpadala ng mga mensahe kung may mga nakikita po kayong fake news na may kinalaman sa COVID-19, energy lockdowns na alam naman natin na wala pong katotohanan. Ito po, Lieutenant, in the past, meron na po bang nakasuhan o kaya naipakulong ang cybercrime na ang ginagawa talaga magpakalat ng maling impormasyon tungkol po sa gobyerno or para mag-cause ng panic po sa publiko? Yes po, ma'am. Meron naman tayong na mga nakasuhan po regarding po sa pagpapakalat ng mismal and disinformation po, ma'am. May nakasuhan na po. Sino po ito at ilan na po yung napakulong natin? Ma'am, sa ngayon, ma'am, wala po akong exact data po regarding po sa mga nakasuhan natin. Though in the past po, yes po. One example po dyan po is yung nagpakalat po na meron pong anak nasa hospital po ang dating CPNP po natin. So nahuli po natin yon at nakasuhan din po natin yan, ma'am. Wala po akong data, ma'am, ngayon kasi po okay hindi lang, po, wala pong problema, Lieutenant. It's opo, okay. Hindi po nakapag-request yung prod niyo po regarding sa data. Pasensya na po. Okay lang po. Pero right after the show, baka pwede po naming hingin yung mga nakasuhan na at ano pong ikinaso natin exactly para mai-announce natin na sa mga kapatid natin na actively may ginagawa po talaga ang anti-cybercrime group para masawata itong mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa mga kapakanan na lang po na nakikinig sa atin ngayon, anong posibleng kaharapin na kaso nitong mga ayaw tumigil sa pagpapakalat ng fake news? Yes po, ma'am. Sa nabanggit ko po kanina, ang maaari pong maikaso sa kanila ay Article 154 po of the Revised Penal Code po. Ang magiging penalty po dyan pag ginamitan ng ICT po or Information and Communication Technology ay 1 degree higher po. Ang kanilang imprisonment ay 1 month and 1 day to 6 months and fine po na 40,000 to 200,000 po, ma'am. Depende pa rin po yan sa appreciation ng court po and gravity of the offense. Oo. Yung mga dati po nating mga nakasuhan, yung mga may conviction na, gaano katagal for the court to convict them? Depende din po yan sa court, ma'am, kung paano nila i-process. Though nakikita natin, ma'am, ay naaabot din naman ng months and years po. Merong mga umaabot po ng taon. Lieutenant, last na lang po. Di ba meron po kasi mga Facebook pages na hindi naman talaga mukha ng personalidad o mukha ng tao ang mismo nagpapakalat ng fake news. Gumagamit sila ng dummy accounts. Dito po ba cooperative din ang Meta sa pagbibigay sa inyo? Madali ba matrack kung sino yung gumagawa ng mga Facebook pages using dummy accounts, spreading fake news? Regarding naman po sa dummy accounts, yun po, malalaman pa din natin yan through cyber warrant po. Kaya po pag binigay sa amin yung mismong account po, ang ginagawa po natin, nag-gather po tayo ng information doon and then nag-apply tayo ng cyber warrant sa court. Ito po yung warrant to disclose computer data para i-implement po natin yan doon mismo sa social media platform kung saan po ito i-post. And that's the time po na makapag-submit po sa atin yung or reply po yung mismong social media account and then malalaman po natin yung information po paano create yung account. It includes yung number, yung name, yung address po nung account na ito. So nahuhuli pa rin, wala silang kawala kahit dummy account ang gamit nila? Yes po, ma'am. Kasi po meron din pong nakalink dyan na mga numbers and also po yung email address and dun po yung magiging lead natin sa ating investigation po. Oo, Lieutenant, gaano kahirap itong ginagawa ninyong pagsawata sa mga nagpapakalat ng fake news? Enough din ba yung fund na meron ng cybercrime? Very challenging po itong pag-identify natin ng mga perpetrators po, especially po pag gumagamit sila ng mga dummy accounts. But through ating collaboration and partnership po sa government agencies and ating mga local and foreign partners po, nagagawa naman po natin yung ating mission and vision po na makapag-file ng case. Regarding naman po sa fund, yes po, may funds naman po ang PNP
sa pagsagawa natin ng investigasyon at operation po, ma'am. For Kaya po 20 marami din tayong nahuhuli po. Lieutenant, for 2026, magkano ang budget allocation for cybercrime na nakatutok sa paglaban po sa fake news? Ma'am, regarding po sa budget po, pasensya po, wala po akong idea dyan, ma'am. But sa akin po, on my end, as a personnel po na PNP Anti-Cybercrime Group, sufficient naman po ang support sa atin ng kapulisan and ng pambansang pulisya at ng PNP Anti-Cybercrime Group po para maisagawa po natin ang ating investigation, operation po, and lahat ng tasking po natin, ma'am. Maraming salamat, Lieutenant. Final words na lang po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Baka meron pa po kayong gustong sabihin sa kanila. Yes po, ma'am. Regarding po dito sa fake news, sa cybercrimes po, paalala po ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga kababayan po natin, never share po yung mga unverified information nang sa gayon po ay matigil natin yung mga pagpakalat ng mga maling impormasyon po. And wag po tayo basta-basta maniniwala sa lahat ng post without even verifying it po. Ika nga po ng ating butihing director, Police Brigadier General Wilson C. Asbeta, lagi po nating tandaan, maging mapanuri po tayo sa lahat ng nakikita natin sa social media at wag po magpaloko. Kung kayo man po ay nabiktima or mayroong may i-report, wag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa pinakamalapit na police station po para sa agarang action. Maraming salamat, Lieutenant, ha. Pasensya na po sa dami ng tanong namin ni Maricel. At salamat din po sa serbisyo ninyo. I-hello nyo po kami sa inyong mga kasamahan dyan sa cybercrime. Anytime po, ma'am, bukas po ang PNP Anti-Cybercrime Group sa inyo po, ma'am. God Maraming bless po at sa program. salamat. Si Lieutenant Salamat. Wallen May Arancilio, ang spokesperson nga po ng PNP Anti-Cybercrime Group. Eh. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.